niyo po unang nalaman na magkakaroon nga po ng arrest order para po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Well, yung kung sabing nalaman na mayroong warrant, ah, we planned for it quite mga ilang araw na dahil yun nga, lumalabas na nga sa media outlets na forthcoming ang warrant. So ayaw naman naming mabulaga, naghanda na kami. Mhm, mhm. Pero like yung pong order po para talagang sa kanyang pag-aresto, nun din po bang araw na iyon o beforehand pa? Kung ang Nakapag-usap-usap sinasabi na niyo po? yung existence ng warrant, Yes po. a couple of days before, alam na naming may warrant. Tapos hinintay na lang namin yung request ng Interpol for assistance. So, na lumabas ang request na yon Mm. around mga 3 o'clock ng madaling araw ng Mm. pagdating niya. Opo. Nangyari nga po yung pag-aresto noong March 11 at may mga Mm. alegasyon na hindi daw po sinunod ng mga otoridad yung tamang protocol sa pagkaka-aresto dito po sa dating Pangulo. Ano pong masasabi niyo ukol dito? Well, everything was done in accordance with the law. Alin ba ang sinasabi ng provision na hindi namin nasunod? Opo, siguro po, General, kung mamarapatin po ninyo kasi nga ang Yes, sir. dami, ang daming fake news ngayon, di ba? Kung ano-anong version. Pwede ba ho, can you guide us through? Opo, nung, di ba ho, sakay po ng Cathay Pacific flight ang dating Pangulo, pwede ho ba natin malaman lang yung pong timeline nito? Dumating siya, paano po kayo nakapasok doon sa eroplano, and then yung inyong napakita niyo ho ba daw yung arrest warrant na ito, kasi may claim ang mga abogado niya na wala kayong dalang warrant. Pwede ho ba namin malaman po yung pangyayaring yun, please? Well, unang-una, hindi ho kami pumasok sa aeroplano dahil alam natin international flight yon at international airline yon. Hindi ka pwede pumasok doon ng hindi ka pinapayagan ng pilot in command. So, ang plano is hintayin namin siya sa tube. Paglabas niya ng aeroplano, saka siya babasahan ng kanyang karapatan at arestuhin na nga. Paglabas niya, merong ipinakita sa kanya na hard copy yung PCTC. Ang lead ho na agency doon kasi, yung PCTC. Yung PCTC kasi, yan yung National Central Bureau ng Interpol. Yan ang contact point ng Interpol dito sa atin sa Pilipinas. So sila may dala ng red notice, sila may dala ng dokumento, pinakita sa kanya. Pinakita sa mga abogado kasi ang unang lumabas si E.S. Villaldea, yung misis, at saka si Attorney Delgra, at saka yung mga general. So they tried to I would like to say na talagang bully us into submission na hindi totoo ang aming mga dalang papel at wala kaming karapatan na to take him into custody. Pero eventually nga, lahat ng kanilang mga hiningi, hanggang sa ang usapan nga lang, napakasimple na admitted naman ni Attorney Mijaldea na hindi ma-issue ang red notice ng Interpol kung walang warrant. Pero at the end of the day, hiningi pa rin nila yung warrant. So, they were provided soft copy by no less than Yusek Nikiti himself ng DOJ. Ayun. Opo. Go ahead, sir. So, sige po. So, sino po ang lumapit sa party ng dating presidente? Meaning, sino po ang nag-advise mismo verbally kay Pangulong Duterte? Nung makumbinsi na, kasi ayaw talaga palabasin ng mga abogado nung una, di ba? So, nung makumbinsi na ito na, kompleto na ng documentation, they requested that the PCTC Representative Yusek Alcantara, who is a Major General during the time of President Duterte, and NOLCOM Commander ng Army, ay pinapasok nila sa plane at nag-usap sila. Kaya yun, may mga video lumabas na that you have to kill me, may mga ganon, you have to kill me kung para madala niyo ako sa mga ganon. Hindi na ako preview doon, nakita ko na nga sa video yun eh. Dahil di man naikwento ni General Alcantara yun. So, in short, wala pa ring nagbago, lumabas pa rin siya. So, doon sa tube, sinalubong na siya ni PG Fadulyon, na sabi ni PG Fadulyon, sir, bago tayo lumabas, ay basahan lang kita ng iyong karapatan. Sabi na, hindi, mamaya na lang. Doon na lang sa, kung saan man ang holding area, pwede ba? So, we acceded to that. Bumaba kami doon sa bus, and then he was brought to the 250th Presidential Airlift Wing sa Villamor Air Base sa Air Force. Okay. Tapos, he sat on the president's chair. Dati niyang upuan na siya, presidente. Ngayon ay dapat sa incumbent president yun. Pero binigyan pa rin natin siya ng pagkakataon at
that is the most comfortable chair together with his party Opo. na mga nandun sa lounge na yun.